Isang magandang gabi naman mga ka-farmers. Sa pang kababalagan naman tayo, no? So naalala ko October 29 o 30, pa ano na pa November, yung pistang Inatay. Naalala ko pa yung nagtatrabaho pa ako sa Gisano. So yun, sabi kasi ng manager namin dito sa Gisano Grand Coronadal. So sabi kasi ng manager, magpasok daw kami ng 4:30 ng umaga o 5. So dapat palang mga 4:30 nandyan ka na sa Gisano kasi magmisa daw. May misa ang Gisano Mall. So yun nga, wala kami magawa kundi nagpasok kami ng maaga. So yun, naalala ko pa yung malayo kasi sa amin, mabiyahe namin simula dito sa bahay papunta ng Gisano is mga 30 minutes yung biyahe. So dapat nakabiyahe na ako alas 4 pa lang para hindi ako balik kasi bawal lang kasi balik doon. So sa umaga na yun kasi grabe ang yung medyo umuulan siya, tapos nagre-raincoat lang ako pero hindi naman masyado maulan, yung parang lang, maliliit na ulan. Tapos pag ka pa lang sa daan dito sa yung dinadaanan kasi namin, parang mayroong na-disgrasya ba yung dalawang tao na kumbaga nag-runner sila ng nila ng motor. So yun, namatay yung isa. Tapos pagdating ko doon, yung sa na-disgrasyahan, malayo pa lang parang may naninag ako na na yung ng tao, yung ngayon, yung parang tao na hindi naman parang nakikita ko lang sa ilaw. Yun, nakita ko yung tao, kala ko nga masagasaan ko. Pagdating ko sa sa nakita ko na tao, pag naghinto ako, tapos sinanang ko yung tao, parang wala naman kasi ako lang nag-isa doon. So patuloy ako ng nagbiyahe ako papunta ng Gisano. So pagdating ko sa Gisano, kabilog man sabi ko, hinubad ko yung raincoat ko, saka pinaraking yung motor sa parking area. Hindi ko alam kasi mayroong gwardiya doon nakatulog. Madilim kasi, wala kasi yung ilaw sa parking area ng Gisano. Nakatulog kasi yung guard doon. Tapos ala ko walang tao. Tapos pag nakita ko sa taas ng niyog, mayroong nasusunog. Kala ko kasi yung niyog na naabot yung yung kuryente, yung mainline ng kuryente. Kala ko yun naabot niya. So sabi ko, wala naabot ng niyog yung mainline ng kuryente. Dua kabilog. Tapos nasasalita talaga ako mag-isa kasi nga wala naman akong kasama. Kala ko wala kasing yung guard. Tapos pag ko, nagulat lang ako pag sinabi ko na sunog na yung niyog, napakalaking kalayo. Sabi ko, sa baba talaga na niyog yun, ang kalayo na yun. Tapos sabi ko, grabe ang laki ng kalayo ng apoy sa sa baba ng niyog. Tapos nagulat ako, sabi kasi ng bata na saan banda yun. Nagulat ako kasi akala ko ako lang mag-isa, nagsasalita ako. Tapos sabi ko, may tao pala dito, guard. Sabi ko, ang lubi na abot siguro yung yung kuryente. Sabi ng guard, wala naman ako nakita, wala naman ang kalayo dun. Sabi ng guard. Sabi ko, laki-laki na nakalayo. Yung niyog, sabi ko. Sabi ng guard, hindi man niya kasi hindi man niya masunog yung niyog kasi umuulan. Sabi ng guard, sabi niya sa isa pa, wala talaga ako nakikita na kalayo dyan. Kung laki ng ng kalayo, hindi mo nakita. Hanggat na medyo lumalabas na yung ilaw. Tapos kung nagbihis na ako, hindi talaga nakita ng guard. Tapos pag
medyo ano na talaga yung ilaw, nakikita ko na wala nga talaga yung ano, wala talaga nasunog sa babaw ng niyog. Sabi ko ano yun, kasi ang laki-laki nakita ko nakalayo dun. So yun, sinabihan ako ng guard nga baka na malikmata lang ako. Sabi ko hindi, ilang beses ko tiningnan, sabi ko. So yun na nga, nag-duty na ako, pumasok ako ng isa, no, tapos may misa doon. Tapos pag out namin mga ano na, ating gabi na. So tinignan ko naman yung ano, mga alas 6 na yun ata. Tinignan ko na yung niyog, wala talaga, o hindi talaga nasunog yung niyog. Sabi ko sa sarili ko, ano yun, baka sa tail mo. Naisip ko na rin na